Magandang hapon pong muli, bayan. Isang magandang Lunes po muli ng hapon, no, sa tanan. At patuloy po kaming bumabati sa kalipulan ng ating pong mga kababayan tungo po sa paghahangad natin na magkaroon po tayo ng tamang impormasyon, lalo na po itong mga paparating na mga aktibidades na hindi po natin kayang matutulan. Dahil po yun po ang pangarap at hangarin nating sentro bilang boses at tinig ng bayan. Muli po ang Kuya Ed TV ay humihiling sa inyong partisipasyon na sana ay makasama po namin kayo sa isang panalangin. Yung mga kapatid po namin mga Muslim, no, kailangan po namin gawin yung bagay na to at bumabati po kami sa inyo. Assalamualaikum sa mga kapatid namin mga Muslim. Sumapuso at ang katahimikan at pag-ibig sa ngalan ni Allah para sa atin. Muli po sa kakristyanuhan, hinihingi po namin ang pagyuko po ng inyong mga ulo bilang panalangin po. Muli ay manalangin po tayo bago po tayo sa balitaktakan. Dakilang Ama, Panginoon po naming makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama ay aming hinihingi at hinihiling na ikaw po muli ang sumentro sa amin upang makagabay kami at makakuha kami ng mga wastong pag-aaral, impormasyon na sadya po ng kakailanganin namin tungkol po sa mga issue at usapin ng aming lipunan. Nananalangin kami Ama sa aming panguluhan, sa aming gobyerno na naway hanggat may pag-asa at panahon pa, magbago ang kanilang mga ginagawang kalapastanganan at kahunghangan sa harap po ng taong bayan. Sa sandatahang lakas, maraming salamat po at naandyan po kayo upang magabayan din ang mga aspetong pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa National Police na kimkim ang galit at ang balikat ay hindi sa pagsang-ayon, ngunit kailangan sumunod dahil na rin sa kapakanan ng pamilya. Nananalangin po kami Ama, nagabayan mo po sila ng wasto. At sa lahat ng kapatiran, fraternal organisasyon ay bigyan mo po sila ng maayos at adaluyong na positibong programa para po sa ikagagabay ng lahat. Muli po Ama sa taong bayan na patuloy pong umaasa sa mga pagbabago Ama, dakilain mo sapagkat kami po ay nagpupuri sa iyo, nabatid namin lahat Ama, ikaw ang tangi naming pag-asa. Hindi po kami nakakalimot Ama na makapanghingi Ama ng kapatawaran ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala Ama. Alam po namin Ama na sa punto pong ito, sa panalangin ng bawat isa Ama, ay ikaw po ang sesentro at gagabay sa amin. Hindi po namin nakakalimutan Ama na ito po ay amin hingin sa iyo sa ngalan po ng aming dakilang tagapagligtas at Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Bayan, magandang hapon po. Magandang hapon po muli. At maraming salamat po sa inyong pag-follow, like, and share doon po sa aming YouTube, sa inyo pong subscribe. In although, isa lang po yung particular na aktibidades. No, bayan. Agosto 19, araw po ng Lunes, 2024. Bayan, ang aking pong mga binabasa sa inyo ay regarding na rin po sa mga text. Alam niyo naman mga text ng ating mga kapatid. May maganda, meron pong hindi. Pero ito na po ang isa sa mga si Marlica ay merong in-expose regarding sa pagkamatay ng isang PSG personnel. At
kanila pong pinalalabas sa puntong ito ay si Lisa Araneta Marcos ay isa o may nalalaman tungkol po sa pagkamatay ng isang opisyalis na to ng Presidential Security Group. Ang tanong po, bayan ng taong bayan, ay bakit po ganyan? At bakit din po ganon samantalang meron pong sariling internal at external disposition ang Presidential Security Group. At base sa katotohanan imposing rule in engagement ng Presidential Security Group, ito po ay dapat maging neutral at hindi po ito kailangang pumatol sa political na kondisyones. Pero hindi po natin bayan mawala at maalis na may mga sistema, kalakaran na ipinatutupad ito systematically in a colors of politics. Bibihira pong tinatalakay ang puntong ito, lalo na ito ay sensitibong departamento ng Presidential Security Group. As the times goes by, may mga tawag dito composite infantry o personnel, maliban na lang sa interior nila. It is composed by highly trained Marines, Airborne Marines, and Army Ranger who will take to task the order in accordance to the protections of our President as a main objective rules in the constitutions. But bilingually to impose that constitutions as prioritized to protect the people, but not the President. But prior on that engagements, clearly that it is always opposed and right to have security dahil nga po siya ay isang presidente. At hindi din natin maintindihan na sa practice, ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay para na rin border ng Malacanang. Hindi natin maintindihan yung rule of engagement nito sa Constitution ng batas na kapag ikaw ay presidente ng Pilipinas, ikaw ay titira sa palasyo ng Malacanang. In that engagement will be considered as you are an elected person of our republic. Kaya po nagkakaroon ng ikang maliit na pasilyo at pasinaya ang ating gobyerno na ikaw ay maproteksyonan at mabigyan ng katangkilikan sa salitang privilege and right na po pwede kang mag-stay on that way in that course of system. Pero the main is the people again of our republic. Hindi po dahil sa ikaw ay presidente ng Republika ng Pilipinas. Mukha hong nalilihis yung panuntunan at kaalaman ngayon ng ating Pangulo na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sa totoo lang, walang kapangyarihan eh. Dangan nga lang, may mga taong sipsip, may mga namumunong sipsip sa pag-iisip at sa pag-aakala na sila ay nasa duly juices position. Animas. Ngayon no, patindi na ng patindi ang kabatiran at kaalaman ng taong bayan tungkol sa kung ano ang mga posisyon na dapat iantas at itayo dahil na din po sa amin. At dahil na din po sa pakikipagkaisa ng taong bayan na umintindi at umanawa sa mga sitwasyon at mga kondisyones.
Ano ang sagot? Nananawagan kami sa Supreme Court that take a position summary regarding this information to be classified also para maintindihan po ng taong bayan bakit nagdidinaldal si Maharlika tungkol sa gusto niyang i-add on expose sa pagkamatay ng isang presidential security officer. Ano ang rason at ano ang dahilan? May kapangyarihan po kayo Supreme Court kahit po duly municipal or regional court meron po nasasakupan ang Malacanang. Ito na po tayo dahil sa paghahangad natin na malaman ninyo ang katotohanan at mga nangyayari tungkol sa mga isyu. Hindi po natin tatantanan ang punktong ito para malaman natin kung ano ang totoo tungkol po sa pagkamatay ng isang presidential security personnel and officer and men. Kaya po bilang taong bayan, atasan po natin sila, ipabatid po natin sa kanila na ang taong bayan, base sa deskripsyon ng konstitusyon, ay may malawig na kapangyarihan at karapatan sapagkat lahat ng batas sa konstitusyon, kung titignan nyo po ay bumabase at dumadaluyong sa kung ano ang dapat na magandang programa, proteksyon at initiative na po pwede nating gamitin patungkol sa atin pong proteksyon at karapatan. Hindi rin po mawala, no? Hindi talaga mawala yung mga negatibong comment. Tulad ng isang comment ni Batman, nakalagay kasi sa kanya is Batman. Sir, bakit po kayo nagdadasal bago ang pasimula ng inyong programa? Bayan, kayo po ang sumagot. Bakit po tayo naghahangad na tayo'y manalangin muna? Hindi ko po naiintindihan, sagabal o dagdag katarantaduhang mga katanungan. Kung siya po ay Kristiyano, hindi na po siya dapat magtanong. Pero kung siya po ay Muslim, mas lalo nang hindi siya magtatanong sapagkat ang mga Muslim ay sensitibo sa pagtupad ng kanilang pitra. So hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Muslim. Ang kanya pong katanungan kung bakit ang Kuya Ed ay nag-iimbita ng isang panalangin ay dahil sa angkan siya ng demonyo. Hindi niya alam bakit may panalangin. Hindi po natin alam bayan, baka lumaki po siya na hindi iminukat at iminulat ng kanyang mga magulang ang kahalagahan ng panalangin. Batman, ang payo ko sa iyo, untog mo ulo mo sa pader. Tuk mo doon para at least pag mababa na yung amat mo, ay maintindihan mo na mas malakas ang amat ng panalangin kaysa nagtitrip na wala namang tinitira. Ibig sabihin, lutang na lutang ka. Diba? Balik po tayo sa punto. Pasensya na po kayo. Inano ko lang po yung klase na yan. Kasi po, katanungan po ba yan? Bakit po tayo nananalangin? Sige nga po. Yung po ba ay katanungan o ano? Di po ba? Tuloy po tayo sa mga usapin natin. So, ang kailangan pong maging aksyon ay ang panawagan natin na mag-delegate ang Supreme Court ng isang body para po maimbestigahan, wag na po ang Senate. Kung ang Senate ang mag-iimbestiga, walang mangyayari. Kasi bakit? Ipapile pa yan ng kaso eh. Bakit hindi ang korte mismo sa kapangyarihan ng Supreme Court ang maggawad nito at magpahintulot para maintindihan at magkaroon ng solicitation information at pagdinig tungkol sa kung ano ang nilalaman. Ano na po yan?
Hindi na po maganda yan. Kasi bakit? Ikaw lang po ang pamunuan. Bongbong Marcos, ikaw lang ang naging Pangulo. At merong sinasabing nagpakamatay, hinatay. Dahil kung titignan po natin, itong si Maharlika, kahit patayin mo yan doon, hindi na po titigil yan. Dahil katulad din po yan ng boses at tinig ng bayan. Gulantang kayo, no? Dahil merong kaliwat kanang umaatake. Aatake rin po kami sa sentro. Dahil hindi po kami papayag. Gara pa lang po yung klase. Hindi nyo kayang ipagpaliwanag ang tungkol sa 5.7 trillion, 800 billion, at hanggang ngayon, wala pa rin pagpapaliwanag bakit merong 20 milyon ng SONA para ipakain sa mga buwaya. Samantalang meron namang serbisyo ang kantina dyan. Allotable, pagpalagay na natin, i-allot na lang siya ng 500 pinakamataas. Pero 20 milyon. At nung nagkaroon ng hindi po matapos-tapos yan. Ang taong bayan patuloy pong sumisigaw tungkol sa kung ano at ano na ang nangyari sa sinasabi ninyong 5,500 floodway control program. Pera po yan, lumalagatik po yan na bibilyones na halaga. At base na rin sa mga impormasyon na tinatanggap namin ay patuloy po silang hindi sumasagot sa mga katanungang ito. So bayang kitang-kita na po natin ang totoo kung hindi po sila sasagot sa mga katanungang ito ng taong bayan, ng tinig, ng boses ng taong bayan sa nagkakaisa. Malinaw na malinaw na malinaw. Kailangan na po natin ng tinatawag natin kung po pwede ay revolusyon. Kaya wala na. Nabubulok ng usapin. Napapanis na ang usapin. Sira na rin ang reputasyon. Ano pa ang dapat gawin? Wala na. Wala nang iba pang magandang dapat gawin kung hindi. Dalawa lang po yan. Ang bumaba siya sa pamamagitan ng impeachment o bumaba siya ng dahil sa isang akda ng taong bayan sa panawagang revolusyon. Huwag kayong magpapakakampanti dyan Malacanang na ang akala ninyo hindi ito mangyayari. Anak ng palakang bukid kahit ganong kalakas ni Ferdinand Marcos noon. Giniba siya ng alyansa ng sandatahan din mismo. Kaya wag po kayong magpapakasiguro sa inyong mga ginagawang paglamon at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Tandaan po ninyo, marami kami. Hindi lang po ako ang isa sa mga nagtutuligsa sa inyo ngayon at nagsasabi na puro mga galing sa sandatahang lakas. Iba-iba po kami ng kaparaanan in technical way. In a concern na gusto naming makita ng taong bayan, makita ng pamahalaan na hindi po nag-iisa ang bayan. Kaya wag naman po nating sayangin ang pagkakataon na tayo po ay may mga pagkakataon na to. Atin naman pong alamin kung ano ang mga sumusunod. So sa usapin tungkol kay Maharlika, tungkol sa kanyang expose regarding sa pagkamatay ng isang PSG officer or personnel, that Lam is one of a person involved on this. So, si Maharlika po ang may pagkakasabi niyan at pag-uugnay na si Lisa Araneta Marcos
ay may kaugnayan o ika nga merong kulay na kinakapalooban tungkol sa pagkamatay ng ating personnel and officer. Maraming salamat po sa inyong mga gift. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Maraming salamat po sa inyong pag-like, share, and comment. And subscribe na din po. Hindi na po tayo aalis. Ika nga, bagamat may oras lamang po ang Kuya Ed TV. Real Talk, Tinig at Boses ng Bayan. From Monday to Friday at 2 p.m. At mas maaga pa ho doon. Subak na tayo at least para mahaba-haba po ito eh. Ito pong isang katanungan galing po kay Spider, no? Kay Spider galing po ito. Philippine National Police nagja-jogging sa harap ng Kingdom of Jesus Christ. Ano ang tunay na katayuan nito ng PNP Davao Chief? At ano ang kanilang motibo? Bayan, kami nananawagan sa mga pulis na yan. Napaka-OA nyo. Wala bang magandang katayuan ng inyong isipan na makapag-isip sa kung ano ang inyong status? Ano ang inyong panig at ano ang inyong usapin tungkol nga diyan, kikibuloy? At diyan pa kayo nagja-jogging. Sa palagay niya natutuwa ang taong bayan? Nagmumuka kayong kengkoy dahil nagpapakengkoy kayo sa mga lintik ninyong opisyal. Bakit hindi nyo sila kuditahin ba? Nang maparusahan. Anong klase yung mga yan? Diyan kayo pagjagingin? Sa palagay ninyo, sa mama sa pano, makapag-jogging kayo? Hindi ninyo kaya. Hindi lang kayo pinapatulan ng iba. Tandaan ninyo to, PNP. Hindi lang kayo pinapatulan ng iba kasi abnormal ang pag-iisip ng inyong commander na si Torre. Minamarsyalo ninyo ang Davao. Putang ina, nilalapit kayo sa kamatayan. Akala nyo ba patulang kayo dyan ng grupo ng armasan ng mga Muslim, MNLF, MILF, and then the whole group of formerly armed by New People Army and the group of the others, retirees and inactive? Mindanao po ito. Mindanao ito. Hindi ninyo alam kung ano ang ginagawa ninyo kasi hindi rin kayo nag-iisip. Mitsa ng kamatayan nyo yan. Relax kayo ba? Relax. Hindi nag-iisip. Kahit yung team commander dyan, may pa-checkpoint pa. Saan ka nakakita? Mag-checkpoint sa... Di ba purposely merong reason? Ang mahirap lang, alam ninyo, sinasabihan kayo, nagbubulag-bulagan pa kayo, kung po pwede nga lang, yung mukha ninyo sa puwet, ang siyang itapal ninyo sa inyong harapan. Sa kahihiyan, sinasabihan kayo ng ilang mga tao dyan, why? But still, there is no answer. Kay bakit? Di po namin alam, Your Honor. Pero patuloy nyo rin ginagawa. Patuloy pa rin kayo nagpapa-under. Tandaan nyo, there is only 2 rules of engagement. There is only 2 rules of engagement. 1 is lawful order. 2 is unlawful order. Kung sa pag-aakala ninyo, mga tropa ko, ang ginagawa ninyo ay unlawful order, you have now the right and authority to question your superior officer for that kinds of implementary condition and order. Why? You ordered us to follow at the unlawful disposition order. Dahil pulis kayo, dahil walang nag-iisip sa inyo, at dahil hindi natin malaman kung ano rin ang totoo sa inyo,
bobo kayo. Malinaw na hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Malinaw din na hindi ninyo kayang sagutin ng tama base sa doktrina meron tayo to engage lawful and unlawful. Sa totoo lang, pwede kayo mag-file ng kaso. Filean nyo ng kaso ang putang ng cheat ninyo. Pumirma ang lahat in a kind of order and petition. Di ba? Walang nakaisip sa inyo na po pwede. And the right options of the command responsibility showing and stated that if you ordered as unlawful order to your subordinate and men, you have responsible in our court in a legal way of constitution. Hindi po pwede po tayo'y mamihasa na sumusunod lamang tayo. Pero alam natin na mali na. Ano ba mga pulis? Ano ba Philippine National Police? Hindi nyo ba kayang mag-isip talaga at i-provide ang sinasabing proteksyon? Binabayaran kayo ng taong bayan. Klarong buwis ang sahod ninyo. Kung hindi ninyo kayang tuligsain ang maling pagpapatupad ng pinuno ninyo, isa rin kayo sa dapat kasuhan. Abuse of authority. Ano ba ang harap ng abuse of authority? Malaking usaping kaso yan. At nananawagan uli na naman kami sa Supreme Court, gumising-gising na po tayo. Marami po tayong tatrabahuin, Supreme Court. Po pwede kayo magpatawag, magbigay ng order sa National Police para i-intervene ang sitwasyon na kung ano ang nangyayari. Bakit? Hanggang ngayon, ang rason ninyo kung bakit interesado kayo kay Kibuloy ay dahil sa ICC. Hindi nyo na ba kayang intindihin ang sitwasyon at alamin ito't pag-aralan kung ano meron ang sinasabing ICC? Wala man. Wala nag-iisip sa inyo. Bira lang kayo ng bira. Dahil kasama kayo sa 5.7 trillion at 800 billion, yung pera na dapat sa proyekto taong bayan, nakikibahagi kayo o nababahaginan kayo. Kasi hindi kayo magpapakamatay ng ganyan, hindi kayo magpapakasira ng inyong serbisyo kung hindi kayo nababayaran. Pulis pa! Kaya tamang-tama po at maayos ang hinala o ang pag-iisip ng taong bayan na kayo nga ay nagtatamasa ng milyones, sumunod lamang sa bangag ninyong Pangulo. Kami po ay hindi po pro-Marcos, hindi kami kalaban ni Marcos. Hindi kami pro-Duterte, hindi rin po kami kalaban ni Duterte. Pero tignan nyo ang nangyayari. Tigilan na po natin bayan yung porkit ba partido at boto kayo. Hindi lang kayo ang loyalist. Lumaki na ako ganito, tumanda na ako, loyalist ako. Pero bakit? Bakit ako nagagalit? Kasi nga, nilalapastangan niya ang hirap at pagod ng kanyang magulang na si Ferdinand Marcos. Lahat ng ipinundasyong tama, nawawala. Lahat kabaligtaran. Kaya ang lumalabas sa pulso ng taong bayan, naghihiganti ito si Bongbong sa pagkawala nila sa Malacanang. At nagsisinungaling si Emmy Marcos sa kung ano ang katotohanan. So, ganun lang ang lumalabas, sinungaling sila. Hindi talaga sila pwedeng, sa ngayon, walang matibay na dapat asahan sa pamilya ng Marcos. Bukod sa kung ano ang kanilang intensyon.
Maliban na lang kung totoo ang sinasabi na kaya gigil na gigil ang Amerika kay Kibuloy dahil na rin sa pagbibigay ng proteksyon ni Bongbong Marcos para hindi na rin siya tamaan ng kaso. Ganun pa man ho, intindihin ninyo na hindi po tanga ang taong bayan, nakikita po namin bayan ang inyong mga interes. At kami po'y nananalangin na sana'y bukas may eleksyon na para mawala na po kayo sa inyong posisyon. Hindi nyo na po kami makukuha ang taong bayan sa inyong tinatawag na political mechanism. Nakaw dito, nakaw doon. Your Honor, so, ang assessment po ng taong bayan tungkol po sa ginagawa nito ng PNP na pajaging-jaging pa sa harap ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao at ang inyong pagmamalabis sa inyong mga katungkulan nang dahil na lang din pagsunod sa inyong opisyal ay isang malaking kagaguhan. Isa pong malaking kagaguhan ang inyong ginagawa dahil kayo rin mismo ay nabubulagan. Is there's no officer to ask again for questioning why, and why? Kung bakit ang ipinatutupad ninyo sa amin na nakikita ng taong bayan ay illegal na, an act of unlawful order, walang nagtatanong sa inyo. Wala. So yan po ang pulso ng taong bayan. Ang inyong ginagawa ay nagpapatunay lang ng inyong katangahan. Nagpapatunay lamang po na kayo ay walang nalalaman sa inyong mga pinaggagawa. 5 taong kayong nagsunog ng kilay para malaman ninyo ang implementing rule of engagement ng batas kung ito ay lawful o unlawful, pero hindi nyo po ito pinatutupad. Kaya po kayo ay isa rin mekanismo ng katarantaduhan ng National Police, ng inyong mga liderato. Dahil sa paghahangad na lagi silang kasama sa partiyan. Huwag po kayong magpapakasiguro. People choice na lalong ng drug addict at tulak. Bayan, ito po ay galing kay White Flower ito sa kanyang pagsusuri. No, a people choice na lalong kinababahala ng lipunan ang drugs sa mga adiksyon at tulak ng droga. Like leader, like subordinate. Kung ano ang pinuno, ganyan din po ang tagasagot o tagapagpatupad. Kitang-kita dito sa mga text na to, pag ilan na to, na ngayon ho, sa status lumalakas po ang krimen. Nagiging dalubhasa ang mga kriminal ngayon. Lalo na may mga involvement ng drugs. Kasi naandyan ang DILG, naandyan ang Malacanang. Yung drug is concerned. Darating po tayo dyan kay si Picoy, nakunan ng tropa. Kakilala pala. Magkakilala pala si Picoy at saka si Pangulong Bongbong Marcos. Same feathers, flock together. Hindi kayo magtatagal. Ruel Manuel request
the Congress na ibasura ang mandatory drug test. Habayot. Left and right po ang taong bayan ay nakamanman sa inyong mga panukala at katarantaduhang ginagawa. Hindi nyo kakayanin. Ang bawat isang taong bayan may goma, pitiking ka, patay ka. Lastiko. Yun lang ang pampatay sa'yo. Yun lang ang parusa sa'yo ba? Elastiko. Sa Sentrum Plaza ng Bagong Bayan. Alam nyo ba ang Sentrum Plaza ng Bagong Bayan? Kung saan? Problema nyo na ho yun. Pero yung ng taga Maynila, madalas pumupunta diyan sa Centro Plaza ng Bagong Bayan. Raul Manuel. Raul Manuel. Hindi kayo magtatagal sa inyong ginagawang recruitment sa mga paaralan at ginagawa nyo itong mga MPA. Darating ang time, mabubulaga po kayo sa inyong mga pinaggagawa na yan. In assurance that ang mga magulang naman, kung ako sa magulang, ipabarang kayo ba? Sa tribo? Barangin kayo ng tribo para mas maganda, maayo. Barangin kayo ba? Para kunin na kayo ni Lord. Barangin kayo ba? Barangin. Nang mamatay na kayo ba? Oo. Sa Toro Campo, yung babae, tsaka ikaw. Barangin kayo ba? 10 ng mga demonyo, mga ano ninyo, alipores. Barangin kayo ba para mamatay na kayo? Barangin kayo. Nang mamatay na kayo. Kaya, nagkakasundo ang tribo ngayon. Dahil may mga picture kayo. Raul Manuel, yung babae na yan, na sa Teachers Act, at saka si Sator. Mamamatay kayo. Ako na magsabi rito sa tinig ng boses ng bayan. Kay babarangin kayo. Barangin kayo para mas maayos. Barangin mo. Patyun mo sa barang ng mga magulang na namatayan. Namatayan ng anak dahil sa pag-recruit ninyo. Kung ako, 2,000% ako, agree ako na barangin kayo para mamatay na mo ba? Kayo piste mo. At bayan, ang enclosure po natin sa Sigaw ng Bayan na to ay mandatory drug test. Lahat po, wala pong pipiliin, elected at saka yung appointee. Lalo na sila, lalo po silang mga naandyan sa Kongreso, sa Senado. Wala pong pipiliin. Pag umayaw, ikulong. Yan naman ngayon ang dapat, ikulong. Alisin na ng posisyon. Tanggalin na po sila dahil po ang sigaw ng taong bayan ay wala kayong ginagawa. Pilim-pili lang. Sa 10 daliri, kitang-kita lang sino ang nagtatrabaho sa inyo. Ang lalaki ng sahod ninyo. Meron pa kayong fork barrel animal. Sa totoo lang, ako magsabi sa inyo na darating ang time na pag hindi kaya ng pamahalaan at natutulog din ang Supreme Court, ayaw makipagkaisa sa Supreme Court, iwas-iwas po sa mga picture-picture. Baka mapadala kayo sa bukid at mabarang kayo ba? Yate. Di pa kayo mamatay ba? Useless ang pera, useless ang bayad. Useless ang bayad sa inyo, pinasasahod. Useless. Kami na lang sana pasahurin ninyo. Bigyan nyo ko ng 30 computer para dalhin ko sa bukid. Wala eh. Gamitin nyo yung mga tribo. Hutang na si Ontiveros. Ginamit ang tribo. Naligo ng alcohol. Naghugas kami. Putang naka-plastic ba? Hoo! Yate.
Tanong uli ni Ibon Adarna, bakit walang tunay na sagot ang PNP DILG sa kung ano ang tunay nilang pakay kay Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ? Ay, nako, hindi yan sila sasagot kasi nga sayang yung parte, sayang yung milyones. Alangan ba naman wala yung operational fund? Wala yung operational budget? Oh. Meron, siyempre. Meron yung budget. So, yung budget, ibubulsa. Di ba? Magtiyaga lang sila doon sa malamig na tubig. At saka yung binaki. Wala tong bayan, wala ho tayong aasahang sagot sa mga animalis na yan. Yung pagkawalangan ng mga bata, hindi nga nila sinasagot, hindi nga nila binibigyan ng tamang aksyon. Kasi yan, galit-galit sila kay Kibuloy. Saan ka nakakita? Normal na kaso yung sinasabi mong human trafficking. Kahit sa ang korte sa mundo, maraming usapin ng human trafficking. Oh. Netherlands, Australia, Canada, meron mga kaso ng human trafficking. Bakit hindi nila ipa-ICC din? At bakit galaiting-galaiti sila rito? Kay Kibuloy. Africa, ang daming kaso ng human trafficking. Bakit hindi ninyo kasuhan? Bakit hindi niyo pa ICC? Di ba? Kazakhstan. Marami ba yan? Obvious na obvious lang ang dahilan. Sana bagan. Kunin na kayo ni Lord, putang ina naman, oh. Mamatay na kayo, mga wala kayong Hindi kayo bagay sa inyong mga posisyon, bayan. So, ang sigaw ng taong bayan dito, bayan, sa nag-text, kapatid, makikita natin sa bandang huli kung ano ang kakalabasan ng inyong mga text. Pero gaya nga ng pangako ko sa inyo, isasangguni natin, ibobroadcast natin dito. Pero ang sinasabi mo na kasagutan, tangina, pagputi ng uwak at pag-itim ng tagak. Malabo yan. Basta involve pera, PNP, DILG, animas. Ang pinakamaganda nito, sindihan natin ang kandila, kunin na lang kayo ni Lord. At galing kay Bro B-Boy, maraming gumagawa ng challenge kontra NEDA for 20... Itong NEDA, oo. Wala talaga ba? Meron bang utak ang NEDA? Meron bang makapagsasabi na napakagaling mag-isip ng NEDA? At gumamit ng mathematics for computation? Ha? Nakagaguhan? 64 pesos daw yan. NEDA, pag na-recruit ka ng army, you will earn and to eat 50 pesos per meal. Agahan, 50 pesos. Tanghalian, 50 pesos. Hapunan, 50 pesos. Maliit pa yan, pero okay na kaysa yung 21 pesos mo. Diba? Tanga! Ito si Arsenio, bugok ang puta. Lakas tama. Lakas tama! Si Arsenio yung nawawala. Nawawala pag nakita niya si Bangag. Hay! Tinig ng taong bayan regarding dyan, mag-isip kayo ng tama. Ipakain nyo yung 21 pesos sa inyong mga mahal sa buhay para ang inyong estudyante ay magsabi sa inyo, Papa, ang tanga mo, kunin ka na ni Lord.
sabi ng butiki. Uy, Voltes 5. Si BBM, si Inigo, si Subel, si Anton Lagdameo, si Tony Boy Florendo, at si Bong Dasa. Sir Bong Dasa, kung naalala mo nung panahon kontra kay Binay, na meron kayong tinawagang grupo na magsisecure sa'yo together with Gloria. Huwag ka lang makalimot. Voltes 5. Taong bayan naghihintay kung ano ang kaso o aksyon ng pamahalaan. Wala po tayo bayan, wala po tayong mahihinging aksyon tungkol po dito bayan kasi involved dito mismo ang namumuno sa lintik na pamahalaan. Ipanalangin na lang po natin sila na kunin na sila ni Lord, magkandamatay na sila. Sus Maria Joseph, klarong-klaro, unang-una, Bongbong Marcos, si Subel, si Lagdameo, si Florendo at saka si Dasa. Ano masabi nyo? Alam nyo itong grupo nito, merong matikas na nawawala. Pero hindi ko po ito pwedeng bigkasin karon. Ngayon. Pero hindi siya kasama. Ibig sabihin, matagal na panahon, nakita niya yung tamang landas. Nakita niya talaga na magiging responsable lamang siya kung lalayo siya dito sa mga tao na to. Hindi ko po sasabihin sa inyo, pero nasa murado po yun. Nakakahiya. Puta, 34th batch pa naman ito si BBM sa Marines. Nakakahiya ba? Kakahiya. Tapos pang 7th batch ba sa Ranger? 47 batch sa Ranger. Sayang ang mga uniforming pinanggalingan ng puta, nag-addict. Naku, putang ina, tinamaan ka pa ni Araneta, Lisa. Para sa inyo, Voltes 5. Kahit wala si Masing malayo, hindi nyo may involve si Masing Garcia. Ako na magsabi sa inyo, hindi ninyo kaya. Kasi dapat nakasama sa, 'di ba? Sa graduation class picture o sa reunion class picture, wala. Sir, bilib ako sa iyo, sir. Ang paghakbang ng positibo at progresibo ay makatutulong para makita ng taong bayan na may tunay kang programa sa ikauunlad at ikabubuti mismo. Saludo po ako sa iyo. Sigaw ng taong bayan, ito na. Alyansa at lapian ng mga tindero Pandacan, Caloocan, Monumento, Quezon City. Yung mga nagtitinda po, yung lapian, organisasyon po ng mga tindero. Baclaran, Monumento, sa Q-Mart, Divisoria. Sigaw ng taong bayan, people power. Di na kaya ang mga nangyayari sa ating bansa. People power. Hindi na kaya ang nangyayari. People power. Hindi na po kaya ang nangyayari. Hindi na kayang sikmurain ng taong bayan ang mga nangyayari. Instead na mapabuti at ikorek ang tama, lalong lumalala. Lalong wala silang pakialam. Lalo pong pinababayaan kung anuman ang kanilang tinatawag na interes. Lalo na sa mga sitwasyon
sa ngayong kasalukuyan. So sigaw ng taong bayan tungkol dito, mismong ang taong bayan na rin po ang nagbigay ng impormasyon at nanawag na bigkasin. Sa Kuya Ed TV po ang salitang people power. Si Morales nga si Morales at ang grupo ni Morales ay pinaalis doon sa Bonifacio Shrine. Pag-aari ba yan ng PNP? Pag-aari yan ng taong bayan? Ang pinantayo dyan ay galing sa buwis ng taong bayan. Panawagan namin doon kay ma'am na babae, no? Kay pulisuman. Kung magpapakatanga ka na rin man lang, nasa posisyon ka para mag-isip. Kernel ka pa naman pero hindi ka nag-iisip. For the reason why. Bayan, isa-isa yan Inisa-isa, nakarecord po lahat ang inyong mga aktibidades from Davao hanggang sa Metro Manila, sa NCR, kung saan may mga pagpupulong, welcome rotonda na andyan kay lahat at may mga pagtanggi. Hindi po yan makabubuti sa inyo para inyong malaman. Bayan, hindi po makabubuti. Sa lahat po na nag-join, maraming salamat po. Hindi ko po kayo mabigkas ngayon dahil po sa dami ng ating tatalakayin at punto na tinig po ng boses ng bayan. Isa lang po ang mekanismo namin, bayan, itinitext at kinukuha ko doon sa kabila yung mga gustong katanungan para po mapunta rito, no? Ngayon, kung gusto nyo po mag-comment, basta mag-comment po kayo ng positibo na po pwede po tayong matuto at pwede natin pong talakayin, dagdag sa mga puntos, ay po pwede po, agree po ako at ay kukunin ko po, i-breakdown ko po ito sa view and then i-reconcile po namin ito bago namin po i-release sa YouTube. So, ganun lamang po. Basta mag-comment po kayo na po pwede po nating i-add on sa topics, makakaasa po kayo. Natatalakayin po natin. So, sigaw ng taong bayan, hindi na po kaya ang mga katarantaduhan ng pamahalaan ay people power. Ang tanong, are you ready? Sasama po ba kayo? Makikipagkaisa po kayo? Pag nag-umpisa tayo sa panawagang to, konting heart to, double tap lang po sa view. Konti, yan, salamat po. Heart lang tayo dyan para at least mas maganda. Yung naniniwala na may compulsion ang taong bayan kapag sinabi ng taong bayan, sama-sama yan. Ganun lamang pong ating gagawin. Tap lang po, double tap lang po sa screen. Okay, thank you po sa inyong mga nagtap. Thank you po sa inyo po sa inyong gift, sa inyong heart. Marami pong salamat. Ang tanong po, are you willing and ready to join us? Yun lang po kadali. Just wait for appropriate and right timing in accordance. Makakaramdam po ang taong bayan pag nalaman po ninyo, yan, may mga grouping na yan, ganyan na po, ayan na po ang sitwasyon. Assist lang po ba? Alalay lang, ganyan tayo, para sa panawagan na yan, ay darating po ang punto. Marami pong salamat sa inyong mga gift, sa inyong pong heart. Thank you very much po sa nag-join, sa mga dumalaw. Marami pong salamat. So please follow, like, share, and comment, and subscribe na rin po para sa ating pong YouTube channel. Thank you very much po at masaya po kami sa Kuya Ed TV po kasi nandiyan po kayo lagi at nakikita po namin yung aming kahit po papaano, boss, sir, kuya, ate, bro, sis, inandyan po kayo. So, eto, text ni Lydia Triple L. Lydia na. Triple L pa, apat na yung niya, Lydia. L, triple L. L, triple L, okay. L, triple L, coming. Marcos facing impeachment by Senate and Congress by
19 Congress. True by 19 Congress, ibig sabihin. Impeachment na. Payag mo ba kayo ma-impeach si, Siyempre. Kung tama po ang panawagang impeachment, nandyan po ang taong bayan. Kung mali naman po ang panawagan para sa impeachment, naandyan po ang taong bayan, nagmamasid. Kung kailangan pong hindi na idaan sa impeachment at sobra na ng bigat ng pagkakasala, naandyan po ang taong bayan. At kung magdidesisyon ang lahat, unipirmado, hindi man unipirmado, AFP man, PMP man, DILG man, NBI man, DOJ man, Supreme Court man, naandyan ang taong bayan. So klaro, mula ulo hanggang baba ay nakamasid at laging epektibo ang taong bayan. So, boses at tinig po ng taong bayan. Double tap lang po, double tap. Double tap lang po para at least kahit papaano tayo ng makaipon tayo ng ayun tayo. Mga okay. Sa mga nag-join, paalala lang po, maraming salamat po. Hindi po namin kayo si Ate Marisa Pilipa, Christine, thank you po, Ma'am Christine. The Family Ones, thank you po. Dito, Cesar MB, Arnel Pineda, Wilfredo Malansing, Pelmin ba? Saira Anepus, yours Maggie, Sam, at Baby 12, Edgardo Junpa, Australia. Welcome po kayo. At ang sigaw po ng taong bayan dito sa inaalok at inilalatag ng Senate at ng Congress tungkol din po nung nakaraan na nakikipag-usap sila sa isang general ay impeachment. Pero kung tutusin, di na po kailangan ng impeachment through the power that given by the Constitution. It means that the people is higher than the authority of our President. Tinig po ng taong bayan, magsasama-sama niyan. Nakahanda na ba ang lahat ng mga gamit, mga tarpaulin? Nakahanda na. Marcha na tayo, marcha. Hindi po kami nang bobola. Ibang usapan ho to, basta ganyan ang usapin niya. Hindi na nga sila nagpapadaan sa EDSA from Fairview going saan? Hindi na. Binablock na nila. Ang mahirap lang ay ang mga bobong mga opisyalis na hindi na naman nag-isip. Sir, why? Bakit? Lawful order ba yan? Meron ba tayong saligang batas, sir, na po pwedeng tignan muna? Tama ba na sumunod tayo, na i-block natin tong Quezon City? From Fairview to COA? Nasa saligang batas po ba yan? Tama ba? Putang inang palakang bukid dito. Sige, sunod ba? Mga hindi pinag-aaralan. Ganyan na ba talaga kasakit nyo? Ganyan na ba kayo kalala? Ganyan na ba kayo kalala, Philippine National Police? Ganyan na ba kayo kalala na hindi nyo na ginagamit ang utak? Na hindi man lang kayo nag-iisip ba? Sabihin pala ng taong bayan na Mr. Police, lundag. Mr. Police, kill yourself. Musunod mo. Di putang ina, anong klase? Alam mo, dapat talaga ginagamot yung sakit sa loob ng PMP ba yung sistema? Dapat talaga. Yung cancerous na sakit na yan, talo niya ng COVID. Basta meron kang sakit na yan, kasi kahit wala kang COVID, mako-COVID ka.
Pero na, huwag kayong mag-alala, nandyan naman na AFP. Ano ba training naman ngayon ng polis, ba? Dagano siya man. Tago sa mais. Pagkakapirahan, ang gagaling. Mga buha ka. Ay, naku, pulis. PNP, wala na kayo mabuo. Naglagay pa kayo ng Philippine National Police Academy. Ano ba yan? Good egg, bad egg, yellow egg, red egg. Ano ba yan? Wala pong nagiging maganda, wala pong maganda at sayang yung perang tamba. Ako nagbabayad po kami ng buwis eh. Nakakasakit. Okay lang sana kung nasa serbisyo pa kahit magbayad ka ng buwis eh. Sa'yo na pupunta yung bayad mo. Ngayon. Nantigas ang mukha. Hanip. Papalmoks ba? NBI must arrest Chip. Ay oo, nabasa ko to, viral to eh. Dapat pala inaaresto na ng NBI ang Chief PNP na si Marbil sa abusong pagpapatupad at pagtrato kay Kibuloy. Larga po. Mr. NBI, base sa saligang batas, patupad niyo po, i-arestuin. Total, tinanggalan niya naman ng security si BP. Siguro walang security yan. Pwede yan. 2, 3, 4. Compress. Ano? Ikulong, hulihin, parusahan. Di ba? Etong oo nga. Ito pong yung nakikita po natin DSWD 8,000 cash assistant para po sa may mga ID ng national ID, no? Hirap na hirap po ang taong bayan sa gusto ninyong mangyari. Kailangan pumunta pa kayo sa apps. Tapos makipagsapalaran kayo sa apps. Yung apps ninyo, Monday to Friday lang. Tapos may oras. Tapos, pag hindi kayo nakashoot sa oras at hindi kayo nakapasok sa oras, useless. Mag-load kayo ng 20 pesos, binawasan nyo ng kalahating bigas ang bigas ninyo kay para makadata kayo. Tapos, ang mangyayari, hindi rin kayo accept kasi paikot-ikot yung ginagawang proseso ng DSWD sa kanilang sinasabi, meet and program para doon sa assistant. Isa rin itong bugok itong DSWD. Isa rin itong tanga. Bakit ko nasabing tanga at hindi ginagamit ang kanilang isipan? From Monday to Friday po, may eskwela kung ang inyong pong cash assistant ay tungkol po sa pag-aaral. Maturuan ko na po kayo, Mr. DSWD. Kaya ang putang ina, puro lang kayo katarantaduhan dyan eh. Kadami-dami ninyong mga empleyado pero sumasahod lang. Sumasahod ka sa meriendahan at sa uwian. Wala pa kayong maayos na trabaho. Sa totoo lang, dapat nga tinatanggal na kayo eh. Winawala na rin kayo. Useless po, pandagdag lang kayo ng gastos. Mga wala naman kayong mga kwenta. Hindi po systematic ang inyong mga kaparaanan. Kung totoong may programa na DSWD, makinig kayo 8,000 cash assistant. Hindi nyo ba alam, DSWD, na napakalaking tulong yan sa isang individual na pamilya na may nag-aaral, 5, 4, 7, ganyan? Malaki po. Ang problema, hindi po lahat ng mga magulang ay marunong pong gumamit ng cellphone at pumunta sa sinasabi nyong animal link. Na ang link ninyo ay from 8 to 12, 8 to 11, tapos 2 hanggang 4. May foundation, may CR, may pagkain, ganyan. Ineffective po yan. DSWD. Gusto nyo lang makapasok na makapasok.
At mamali sila ng mamali, saka i-entry para magkaroon kayo ng entry record. And then dun nyo i-commit. Nabigyan na si ganito, si Juan de la Cruz, ang tangang Juan de la Cruz, matanda na, hindi naman marunong gumamit ng cellphone, nag-try kasi kailangan ng 8,000. Ang ginawa niyan, nag-in doon sa sinasabi nating Google ba yan o Kurun ba yan? Sa link, pupunta ka doon. Palpak na naman kasi ang daming certificate. Di ba meron tayong national ID? Yes, requirement national ID. Ang putang ina, yan na naman ang problema. Hindi pa kumpleto ang submission o pamimigay ng national ID. Kasi yung budget ng nakaraang national ID, nilamon na, kinain na, nilustay na. So kailangan i-release na naman ngayon yung budget para national ID. Hanggang daldal lang naman tayo sa national ID, wala naman totoo eh. Ngayon, nag-ano kayo na papaano magkaroon ng national ID. Pumunta ka sa link, i-gob. Tapos bigyan ka doon ng forma ng mukha mo, ID mo. Tapos, i-honor no daw yun. Sino nag-honor? Ang Palawan nga, ang inuunang honor ng Palawan, yung computerized ID. Hindi yung national ID na ibinigay ninyo eh. Yan ang problema. Magugulo ang style ng inyong programa, hindi synchronized, kaya ang taong bayan nalilito, naguguluhan, at nahihirapan. Nahihirapan silang mag-comment kung paano ang gagawin dahil nga sa puntong yan. Mano pa, ang gawin ninyo ay from Monday, tulog. From Monday, pasensya na po kayo, yung aking apo, pinapatulog ko yung aking apo. From Monday to Friday, makikita nyo sa bawat paaralan ang mga tunay na nangangailangan from grade 1 to grade 6. Pag-abot sa high school, from Monday to Friday, from first year to fourth year. Wala na tayong senior, di ba? Wala na tayong nasabing senior high school. Wala na, di ba? Ineffective na yan. Doon kayo pumunta. Mag-divide kayo ng mga personnel ninyo na pupunta ng Monday para sa grade 1, Tuesday para sa grade 2. Di po ba? Dalin ang mga sinasabi. Yung grade 6 sa next incoming Monday. Ganon din ang high school. Ang Monday sa first year, Martes sa second year, third year sa Wednesday, fourth year sa Thursday. Sa ganung punto, makikita nyo ang tunay at direktibong mga estudyante na nangangailangan ng sinasabi nyong 8,000. Sa college, pumunta kayo. Ang problema sa inyo, ayaw ninyong mapagod, kaya hindi kayo pumupunta. Gusto nyo lang sumahod. Mga anak kayo ni Satanas. Yan po ang totoo pag-abot sa inyo. DSWD. Makipag-ugnayan kayo sa Department of Higher Education. O wag na lang, ikukura pa kayo niyan eh. Sa ngayon, na pamunuan, principal lang. Katulad dito sa Bukidnon, ilan lang ang eskwelahan dito, ilan? Sa bawat barangay, ilan ang estudyante? Aba, yung inyong schedule, schedule tayo ha, ganito schedule natin, this week, doon tayo. This week, coming week, ganito. Yung ganito. Patawag tayo ng pulis para escortan yung ating mga salapi. Tapos, ngayon, hindi na mahirapan ng magulang kasi nandun ang estudyante mo. Sinong nanay mo? Pirma ka rito, ito resibo ang bilang. Nagagawa nga magka-recess? Ginagawa nga ng simultaneous disaster exercise. Di ba? Bakit hindi gawin? Ganyan ang gawin ninyo, DSWD. Hindi yung magdala kayo ng magdala ng mga sinasabi ninyo, gusto nyo lang makakuha ng impormasyon namin at i-insert ninyo ang pangangailangan na natagaan nyo na.
kahit hindi naman totoo. Nabigyan nyo na kahit hindi naman totoo. Pag-aralan nyo, DSWD, bakit hindi kayo pumunta ng Monday to Friday sa mga paaralan kung ang hangad ninyo ay para sa SK, 8,000 cash assistant? Mahirap. Yung kapitbahay mo, DSWD, nag-inform, nagpunta sa link, pabalik-balik. Isa pang mahirap ngayon ay yung SIM registration. Ang hirap. Kailangan yung black number, ganito ang gawin mo, sagutan mo. Ayaw nila ng NNA, not applicable. Gusto nila kompleto. Ano ilalagay mo? Anong street? Nakatira ka sa walang street. House building, building house. Wala naman. Paano? Ano ilalagay mo doon? Wala rin. Di wala. Ilalagay mo lang doon, Purok ganito, province of ganito, town city of ganito, barangay na ganito. Yung dalawang column, hindi mo na masasagot. Wala na, hindi ka na i-honor. SIM yun. Samantalang ang putang ina nung kasagsagan ng Pogo, putang ina, kahit unggoy, gorilla, engkanto, maligno, aswang, nakaka-SIM registration. Pero ngayon, kasi bumili ako ng yung Nokia 1110, tapos bumili ako ng SIM card, putang ina, mamatay ka na dyan. Ayaw i-restro. Kasi nga, wala na hindi na naka-registered sa Pogo. So, ganun lang. Ang tinig ng taong bayan dito po ay panawagan sa lahat. Ganun po ang inyong gawin. Sa tinig ng bayan, yan pong aming rekomendasyon. Epektibong rekomendasyon po yan para po sa inyo. Ang pumunta po kayo sa mga paaralan para sa wasto at diretso o direct na paghatag nyo po ng inyong sinasabing magpapatupad lang naman, hindi naman galing sa inyo yan Galing pa rin yung pera na yan galing pa rin sa kaban ng bayan. So yung pong rekomendasyon ng tinig ng bayan, mag-actual kayo sa bawat paaralan, schedule ninyo. Doon, sigurado, 2,099% meron kayong mabibigyan ng tulong dyan sa sinasabi ninyong cash assistant. Kasi may record naman kayo Imposibleng wala kayong record. Ganitong barangay, ilan ang botante rito, ilan ang estudyante. Meron tayong census. Tama po ba? DSWD? Hindi nyo mapaglilinlangan. Kayo lang naman ang ayaw. Kasi tamad kayo. Ang gusto nyo, sumahod na sumahod at magmerienda na magmerienda sa kapakanan ng kaban ng bayan. Kunin na saan na kayo ni Lord. Style ninyo. Marami pong reklamo. 7,616 texts. Hindi naman po kami himpilan ng DCRH, ABS-CBN, or GMA7. Kuya Ed TV, Real Talk po ito. Boses at tinig ng bayan. So nananalig sila at nagtitiwala pa sa boses at tinig ng bayan. Yun po ang ibig sabihin. So the people are commanding you that you have to show yourself with your presence of your responsibility group from Monday to Friday in every individual school, so you can disseminate the 8,000 assistant. Diretso pa. Yung pantotoo. Sa Lunes po, ganito pong petsa ay naandyan po kami sa Barangay Bula, Lakaw, Elementary. Di yung lahat ng mga presents doon. Sa umaga po, sa Lunes, kami po ay sa grade 1. Martes po sa grade 2. Miyerkules po grade 3. Huwebes po grade 4. At Biyernes po grade 5. So sa grade 6 po, sa susunod naman pong Lunes. Simple, walang hirap, ginamit ang utak.
May kapakinabangan para sa taong bayan. Hindi yung mga matatan sa bukid dito, sa tribo, bibili pa ng cellphone para maka-engage sa inyo. Kagaguhan ba? Katangahan, katarantaduhan. Huli na kayo ni Lord. Bobo. Palpak. Nung pandemya, palpak rin. Kung sino binigyan ninyo, may mga pangalan na, nakatanggap na. Sino to? Erwin Tulfo will face kaso sa Pilipinas. Erwin Tulfo. Nakuha ko to. Yung kaso ni Tulfo, yung tungkol sa ano niya ng mga general at opisyal, yung kanyang trato, yung kanyang pagbitaw ng mga salita tungkol sa kung ano. Mali yan. Alam mo, Brad Tulfo, matapang ang bibig mo ba? Pero wala kang dinanas na tunay na encounter ba? Kaya gigil na gigil ang mga gagong anak ko, mga pinaggagawa mo sa mga opisyales. Don't ever trust the Red Indian. Baka dumating ang panahon, security mo palpak. Paalala lang. So ang tinig ng taong bayan sa sitwasyon mo, huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong isipin takot ang mga tao sa iyo. Taong bayan pa rin na may karapatan sa iyo. Ikaw, wala kang karapatan sa taong bayan. Nagkakapera mo sa taong bayan. Tama, mali. Yes! Double tap lang po yung ating heart mo. Double tap lang po para at least kahit papaano. PNP receive lecture o Kingdoms of DOJ, Kingdoms of Jesus Christ. Attorney Chief PNP and Davao. Oo. Tama po, nakita ko to sa viral na ang isa pong attorney ng Kingdom of Jesus Christ, ang akala po nila kaya nila si Marbil at saka si Torre. Opo. Totoo po ito at base sa klasifikasyon po ng impormasyon na po ito ay talaga po sadyang napahiya sila sa attorney ng Kingdom of Jesus Christ. Can you appropriately and highly classified the word fugitive? Ang mga gunggong hindi po nakasagot. Nakakatawa. Hutangina. Kayang-kaya kayo ng attorney ng Kingdom of Jesus Christ. Ibig sabihin, inaantay na lang din po na meron po kayong haharapin na asunto sa mga darating pong panahon ng inyong buhay. Asuntado po kayo sa mga susunod. Maniwala po kayo. Opo. At comment lang po, at least mabasa, mailagay po natin dito at we talk betterly po sa mga susunod para po ma-define natin ang inyo pong mga katanungan. Opo. Please like, share, comment, and ganun na lang po. At napahiya po sila. Wala pong nakasagot sa kanila, sa kanilang dalawang tanga at bugok. Can you clearly enlighten us through the means of fugitive? Di ba? Ang katuwiran lang nila, physically, kasi nagtatago, yeah! Are you the court to face? Do you have now the cases? Be filed. Para magamit yung karapatan ninyo at ang karapatan ng attorney ng tagapagtanggol ni Kibuloy.
Hindi po kami partido ni Kibuloy, hindi rin po kami against kay Kibuloy. Tinitignan lamang po natin. Napaalala lang, baka makatanggap na naman ako ng mga text na wala sa ayos. Dito po ay atin pong tinatangkilik ang mga positibong response at aksyon ng kanila pong mga sinasabing mga programa para po sa kung anong kapakinabangan meron ng taong bayan. Wag po kayong magtanong kung ang tanong ninyo tulad po nung nakaraan tulad ngayon na bakit nananalangin, medyo gonggong. At Romualdez sa 2025 run, bayan, sabi ng butike, iboboto nyo si Romualdez? To negative 0. Siyadong galit. Siyado siyang galit. Basta Romualdez. Ano naman yung partihan daw si Voltes 5. Partihan si Voltes 5 ng pera. 800 billion. Oh naman, putang na. Maniwala, 1 billion lang para lang sa elderly. Doon lang sa assistant para sa mga gamot, yung 1 billion. Lahat na po ng senior citizen. Tapos yung mga examination, physical examination ng mga senior citizen tulad ng dialysis and etc. malibre na. $800 billion. Tago mo, bigay mo sa asawa mo. Pag namatay ka, asawa mo, mag-asawa lang ng iba. Yaman mo. Yayaman pa agad yung magiging asawa ng asawa mo pag namatay ka. Kunin ka na sana ni Lord. Tangina mga walang utak. 1 billion lang. Doon lang sa pre-assistant medical ng mga senior citizen. Isa ngayon, siyempre, batas na di ba? 10423. Senior Citizen Update Law Bills. Updation ng law. Maraming salamat po muli sa passing that bill. Ang sigaw po ng taong bayan dito tungkol po sa sinasabing Romualdez on 2025. Yate. Nananaginip ng gising. Zero. Double negative 0. Huwag ka nang tumakbo. Utang ina. Magpakasaya ka na lang sa 800 billion na yan. Laklakin mo, lamunin mo, saksak mo. Sa lalamunan mo na may bailaw kang kabuhaya. You will never touch again the table as a Senate President. So, 0. Mr. Romualdez, you are accused by this court na tinig ng boses o Kangaroo Court ang tinig ng boses ng bayan. Guilty. Wala kang karapatan tumakbo at iboto. Goodbye, Crocodile. Ito, sensitibo po ito. Galing po sa kapatid natin ng mga Muslim. Commander Bravo, full support kay Ate Sara Duterte by Bangsamoro. Hindi po sila, marami pong salamat Ate Delma, thank you po sa inyong gift. Sa lahat po na ng gift, thank you po very much po. At tuloy po tayo. Hindi ko na po kayo mabati Ate ha, pero maraming sa inyo, sa inyong mga gift, sa inyong heart, double tap lang po. Okay po. Balik po tayo kay Commander Bravo. Sa mga kapatid po namin sa kabilang linya ng mga kapatid namin ng mga Muslim, Assalamualaikum sa inyo. Ang kapayapaan at pag-ibig ang siyang mamutawi sa puso ng bawat isa sa atin sa ngalan po ni Allah. Naniniwala po kami sa inyo. Sa inyo pong gift, thank you very much po. Pero but this one, telling you the truth, the reality here in Mindanao,
na sa mga panahon ng ganitong mga kagipitan at pagsubok, nagkakaisa-isa po ang lahat ng mga taga Mindanao. Mapa-Kristiyano, mapa-Muslim, mapa-MNLF, mapa-MILF, mapa-Bangsamoro, mapa-MPA, at mapa-ano ka pa man. Nagkakaisa po kami dito at hindi nyo po kami kayang bilhin at bayaran. Yan po ang 1,000% na ipinapangako namin sa inyo. But in a concept, in fairness naman, may mga loyal talaga na nasa Manila, nasa Luzon at nasa Bisaya. Ang sinasabi lamang po namin ay hindi po kami kayang papaghiwalayin. Ang boto po ng isa ay panalangin ng iba. Ang panalangin ng iba ay ang boto po ng tanging nag-iisa. Kaya muli po ay pinababatid namin sa inyo na ang Mindanao hindi po kayang biyakin sa pananampalataya at sa katotohanan. Kung sino man sa inyo dyan sa Luzon ang tumakbo ng pamahalaan na kaya ninyo kaming tignan ng positibo, tanggapin na makatao, at sa punto na ang abilidad ninyo ay kaya nyong papag-isahin ang kaguluhan tungo sa katahimikan at progresibo, tumakbo po kayo. At kaming mga taga Mindanao ay kaisa ninyo. Yun po ang tinig ng mga mamamayan dito sa Mindanao. At kung ano man po ang nangyayari tungkol sa kung anong mga advancement, disadvantagement man ng ating mga pulis na liderato, si Marbil at saka si Torre, silang dalawa lang ho yan. Itanong nyo po sa tunay na ugnayan ng mga pulis na nandito sa Mindanao. Papagsalitain natin sila kung ano ang kanilang masasabi tungkol sa usapin. Magugulantang po kayo sa mga sagot. At ang pinakamahirap po dito ay nasa kabilang linya lang ang grupo ng ating mga Muslim na kapatid. At anytime in accordance ay parang mitya. Ay, kayo? Diyan? Latag kayo Anong gawa ninyo? Do you have a combat experience na katulad nito na mag-100 taon na lumalaban? Hindi nga nagsipag-aral pero gumamit ng armas at nakipagdigma sa gobyerno? Tinatanggalan ninyo ang karapatan ng taong bayan ng Mindanao na magtiwala sa gobyerno. Total, hindi pwedeng pagkatiwalaan ng gobyerno. Ako na magsabi sa inyo. Charlie, Esmeralda, Lucia, Florenda, Boying, Eddie, and May Jane, maraming salamat po. Thank you po sa pagdalaw. Come back tayo. Mindanao po kami. And we are solidly support what is true, what is just, at kung ano po ang totoo. Yun po kami, bayan. At tumitindi ang mga kaso ng mga pagkawala ng mga bata. Yan po. Nananawagan po kaming muli sa Philippine National Police na naiwan, AFP, NBI, to assured po yung usapin na to na lumalaki po yung bilang ng mga nawawala. Urgent call for all a unit o PNP, AFP, DILG, and NBI. Pakisagot lamang po at mahirap na po. Talagang malaki po ang bilang ng mga report tungkol po sa mga pagkawala ng mga bata. So, bilang sa taong bayan, ay kami po ay nakikiusap at pinababatid po namin sa inyo bilang mga magulang din. Bantayan po natin. Gumawa po tayo ng extraction unit
na makapag-monitor at makakapag-surveillan sa kung ano ang pangangailangan, especially pag uwian na tsaka pagpasukan ng mga bata po. Okay po. Okay po, maraming salamat po. Kung may didinig po sa panawagang ito ng taong bayan, as urgently call for all unit of the Armed Forces of the Philippines, PNP, DILG, and NBI. Huwag po kayong mag-alala kasi yung ating ISAP at saka yung NICA, may mga mista kami, may mga kabats kami na kung po pwede i-dialogue. I-recommend naman yung pagkawala ng ganito dito sa AOR. AOR lang po, area of responsibility lang po yan. Pag ginamit po natin yan together with the continuations of communications, maka-counter po natin sila. Tapos wag nyo na humbuhayin. Kung po pwede, pagkakuha nyo sa bata, patayin nyo na. Para at least may takot sila na pag ginawa nila ang pangingindap ng bata, kay ibaligya lang nila ang bata ba? Ibenta nila ang bata sa parte. So patay na rin man lang nila ibabalik ang bata kung sakali man, patayin na rin po natin sila. Huwag po tayo matakot sa mga ganyang klase. I-counter po natin sila. Kung anong weak nila, kasi yun ang weak natin. So kung anong weak natin, yun din po ang weak nila. So ganun lang po, weak. Sabi ng butiki. Patayin na po natin. Pag nahuli. Hey, ito Neda, oo. Neda na naman. Neda remain stupido and useless sa kanilang Neda, kunin ka na ni Lord. Palpa ka talaga. Kunin ka na ni Lord. Walang mabuting espasyo. Hindi nyo ginagawa. Ekonomista kayo eh. National Economic and Development Authority. Economic. Ganyan bang economic ninyo? Walang mapunta sa... Hindi ulad ng Pilipinas sa inyong mga gunggong. Mga wala kayong kwenta. Sayang ang pinag-aralan yun. Sayang nakabuti sa tayo tumubo. Pasensya na po. Sigaw ng taong bayan, BBM Romualdez via BP Sara. Pangloloko at panggogoyo, 20-25% vote ka sa Pilipino. Yung nakikita po ng taong bayan, si BBM at saka si Romualdez, pinagtutulungan nila via BP Sara, pangloloko at panggogoyo sa 2025. Next year, zero vote. Zero vote. Zero vote. Wala tayong magawa. Kung ganito po tayo araw-araw, tinatalakay po natin yung mga usapin na dapat na ano po natin. Ate, kuya, mga elder ko, hindi po sila makalulusot. At bo-broadcast po tayo sa bandang huli kung ano po. Tulad po nito, inaatasan po natin ang kataas-taasang hukuman na umaksyon. Kasi yun po kanilang pangsyon. Yun po yung kanilang pangunahing tungkulin sa taong bayan. Sigaw ng taong bayan, or tinig, negative zero. Hindi, wag, si Ate Sara, wag mag-alala. PNP Chief Davao, Nicolas Torres, inbound by Davaoeños na sanhi ng kaguluhan sa Davao. Concern, marahas at walang tama bias. Ito lang po yung patotoo, no? At hindi po makakaporma niya si Torres at saka yung Chief si Marvin. Maniwala po kayo. Bagamat ganito po ang nangyayari bayan, ginagamit pa rin nila yung kanilang existing of their power and authority doon sa kanilang mga subordinate na hindi naman nagsasalita, hindi rin nag-aas, hindi rin nagko-question. Pero ako yan, sa akin ka general, akong utusan mo, tarong ba?
BBM at Picoy ang tunay na magkakilala. Concern na concern na palitan na. Si Picoy, witness din po niya kay Morales, si Picoy. Ba? Connection with Picoy, parang kung di ako nagkamali, nakita ito, nakuna ng like video. Si Picoy. Tuwan-tuwa pa si BBM. Antayin nyo yung oras. Antayin nyo yung oras, bayan. Antayin nyo. Galit at ngit-ngit ng taong bayan ang inyong sasalubungin. Kung masaktan man kayo, yan ay para sa inyo. Kung irespeto man kayo, yan ay para sa inyo. Pagkatiwalaan man kayo, yan ay hindi bagay sa inyo. BBM. Pinagbigyan ka na sa pag-aakala na kami ay masiservisyohan mo ng tama at maibibigay mo yung mga sinasabi mong pangako para sa taong bayan na hindi naman totoo at hindi naman nagiging matagumpay dahil nga sa puntong iba ang gusto mo. Nakikita namin dito, gumaganti ka lang ng pagkawala. Ginamit mo pa yung Duterte. Gag ka talaga. Meralco, consumers pay 7 pesos increase in electric bill. Yan ang markang BBM. Taas na naman ng 7 pesos per kilowatts hour. Wag ko kayong mag-alala, bayan, kaya pag nag-take over ang military dyan, tignan nyo, kukuryentehin po natin sila. Wag lang po kayong mainip at darating po ang saklolo ng taong bayan, darating po. Kami na po ang magsasabi sa inyo. Kunin po natin yan. Lapastangan, punyemas, hindi na nga maipaliwanag yung mga taxes, yung mga ibinabato sa atin, mga charge, kung ano-anong mga charge na hindi naman charge, wala namang appropriate charge, pati yung buwis. Ngayon, dagdagan naman nila ng 7 pesos. Utang ina. Nag-iisip tuloy ba, nakakapang-isip na baka dumating ang time, solar system na ang bilin, takwil na yung kuryente. Pero wag ko kayo mag-alala. Kunin po natin yung Meralco. Naalala niyo sinabi ni Kuya Digong na kapag hindi ninyo yan tinigilan, mag-take over ang gobyerno, hindi po yan nalalayo. Kaya yun po ang ibig kong sabihin. Take over po natin yan. Ang pulso po ng taong bayan, siyempre galit at nitnit. Parusa na naman. Tapos saan tayo mananawagan? Sa gobyerno? Ay, nagkakamali po tayo. Wala pong gagawin ng gobyerno. Senador Bongo regarding PhilHealth na naman. Nakiusap pa. Walang awa. 300,000 less for ang haharapin ng isang pasyente. 10K lang ang mabibigyan. Okay, 90,000 goes to
Tulog eh. Tulog po talaga. Kaya po gustong-gusto nilang pakialaman kasi malaki po at hindi po napapakinabangan nila. Hindi naman po napapakinabangan ng mga beneficiary ng PhilHealth at ng taong bayan. Makatulong man, sapat lang, pero hindi po maibigay ng wasto kasi nga sa katuwiran nila na hindi lang ang isa ang nangangailangan. Doon po sa puntong salita na yon, doon po sila kumakain, doon po sila kumakabig at doon po sila pumapasok sa punto na hindi lang naman po iisa ang nangangailangan. So kailangan tipirin. Yes. Ang tipid niyan, tulad nito, 300,000 inabot kasi sa sobrang mahal ng putang inang hospital, hindi pa sila mamatay, no? 10K lang ang ibibigay. So anong mangyayari? Baligyan mo yung bahay mo, kung may kalabaw ka, ibenta mo, di ba? Kaya hindi nawawala. Sa totoo lang, hindi lang sila nagsasalita. Nangyayaring hindi magandang nangyari. So ito po yung punto ni Senador Bongo. Pakiwari ko to, hindi nito tatantanan yung PhilHealth. So, tune in lang po tayo sa kung anong kaganapan. Tututukan din po natin ito para sa inyo pong kaalaman. At, Supreme Court must act to the unlawful actions of the PNP for Kingdom of Jesus Christ used to right hand of the law. Nasabi po rito sa comment po ni LD 89734 ay panawagan po sa Supreme Court na mag-intervene o mag-react tungkol na po sa pangyayari. Hindi na po maganda kataas-taasang hukuman ang mga nangyayari dito, no, especially on Mindanao, on Davao, kasi nga ganyan nga po ang sitwasyon. So the interest now will be in the facts na kailangan nyo na po. Panawagan po ng taong bayan, mag-react po kayo sa panawagan na yan dahil sadya naman pong kailangan na. Wala na po, hindi na po mapagkakatiwalaan ang Philippine National Police sa puntong to. So, yun po ang panawagan ng taong bayan. Umaksyon po kayo. At base po sa batas, kailangan nyo pong umaksyon sa kapakanan at pagsiservisyo para sa taong bayan at mismo sa pinig ng bayan. At nakalagay na Philippine poverty down 15.5% by NEDA, assessment for 21 pesos. Wala ka ng dangal NEDA, hindi ka na po pwede. Paano mo na naman nakuha yung 15.5% NEDA na assessment as 21.35 pesos facing none of the following. Nakita mo yung poverty. Useless po. At si Ralph Recto ang nagpataas din ng 12%, but isa rin to, bobo itong asawa ni Vilma Santos po. Oo. Ito, nagsalita ng katayuan ng mga kababayan natin, lalo na special na sa PhilHealth. Banat na naman, magdagdag na naman ng 12% VAT. Oo. At taasan na naman yung collectible condition ng PhilHealth to the government. Isa rin po to, huwag natin kakalimutan taong bayan si Ralph Recto ay walang kwentang tao. Hindi po nagiging maayos po ang kanilang mga pagsiservisyo. Nagdudugtong-dugtong po yung mga animal. Kunin na po sana ito ni Lord. Sayang pa naman si Ate Vilma.
So, bayan, sa pagsasara ng ating nagiging takbo ng usapan, ay amin po kayong inuhubog muli para intindihin at palawigin natin ang sitwasyon. Marami pong salamat sa mga nagbigay ng gift. Thank you very much po sa mga napunta, dumalaw. Maraming salamat po sa inyong mga likes at sa inyong pong mga gift. Sadya po, napaka-importante. At nangangako po kami na anuman po ang may kaganapan sa punto pong ito at ano po ang katayuan sa loob at labas ng kapatiran at samahan at ng sandatahan, ay makakaasa po kayo na mas mabilis pa sa kidlat makakaabot po sa inyo. Para po at least maka-enhance po kayo kung ano ang inyong gagawin. Muli, ang Kuya Ed TV po ay nagpapasalamat sa patuloy niyo pong pagtangkilik. Ang sa akin lang po, wag po kayong maghiyang mag-comment para kung sakali po i-reconcile ko at yung comment ninyo po ay isa sa makasama dito po sa ginagawa natin, talakayin po natin at bigyan po natin ng puntos. Kasi nandito na rin po tayo, real talk, tinig, and boses ng bayan. Muli po, bayan ko, iiwan kong muli ang salita ng ama ng ating himagsikan na Sigat Andres Bonifacio. Sana po ay mamutawi at atin pong ipamuhay ang katagang to. Dahil lahat po tayo ay sangkot at concern sa kanya pong sinabi. Muli bayan, ang lupang dinilig ng luha at dugo, ang siyang basyan ng pamunuang tapat ang puso sa inang bayan. Ang Kuya Ed TV po, real talk, boses at tinig ng bayan. Usap tayo.